So, iba naman natin kapuso, hindi daw sila naniniwala sa soulmate. Pakinggan, Oo. di ba? Pakinggan natin yung Sige. mga sinasabi nila. Sabi ng isa, hindi. Kung mayroon, bakit wala ako? So, dahil wala pa siyang soulmate, at the moment, medyo mahirap daw paniwalaan. Ang sabi naman ng isa, nung bata ako, oo. Pero ngayong may edad na ako, hindi na. So, parang na-outgrow na niya ang konsepto ng soulmate. Ang sabi naman ng isa pa, minsan akong naniwala dyan, pero ang ending, kahibangan lang pala ang lahat. So siguro nabigo sa pag-ibig, no? Anong masasabi niyo dito sa samot-saring, di ba, experience, di ba? Yung isa, kasi wala akong soulmate, walang soulmate. Yung isa naman, noon, naniwala ako, pero ngayon na adult na ako, di ba, hindi na tayo naniniwala sa mga mystical, magical, di ba, serendipitous, fate, destiny. At yung isa naman mukhang medyo nabigo sa pag-ibig. So, medyo nahirapan na siyang maniwala ulit. Di ba, at your age, 30 years of marriage, you still believe in soulmates and you believe in each other. More importantly, meron ba kayong masasabi sa ating mga kapusong nahihirapang maniwala? Kasi sabihin na natin, no, sa bawat nilalang, meron talagang itinadhana. Diba? Yung time namin, meron kaming kaibigan na mas matagal na din yung relasyon nila sa amin. Pero hindi rin sila nagkatuluyan. Pero kami, siguro, kailangan alagaan mo yung relasyon. Kahit na sabihin mo, sige, soulmate kayo. Kahit na soulmate siguro kayo, dadating yung araw na mag-aaway talaga kayo ng grabe. So you just have to take care of the relationship. Ako naman, ang maipapayo ko dun sa mga taong nahihirapan, bawat isa sa atin may itinakda ang Panginoon na makakasama mo sa buhay. It could be someone, a friend, a family member. So, I think ang bawat isa sa atin kailangan yung spirituality ang pangalagaan. Kasi pag sinabi mong soulmate, sabi ko nga, hindi kailangan niya niyang mapapangasawa mo. It could be someone, it could be somebody that who will have the same spiritual expression and a spiritual or expression of love as you have as a person, no, na pwede mong makapartner intellectually, emotionally, spiritually, not just on a married situation. Hindi naman kailangan gano'n, naniniwala ako. Kasi lahat tayo ay mayroong kailangang ka-compatible sa puso, sa isip, sa emotions, ganyan. Actually, it reminds me, no, yung in-explain nyo, Angie, kasi kaya nga tawag natin soulmates. Hindi tayo body mates, hindi tayo dahil pareho tayong maganda, pareho tayong gwapo, di ba? Kaya tayo naging soulmates. Parang there's a connection, something nga na hindi natin ma-describe necessarily or something na hindi natin ma-explain away. No? But there's just something there, parang it just fits. It just matches. And gustong-gusto ko rin yung sinabi ni Noel, di ba, just because you're soulmates at tinadhana kayo, wala na kayong gagawin. Nag-guaranteed happiness and guaranteed success ba kung in a relationship. Kailangan din to make the corresponding effort. And so, whether you believe in a literal one, di ba, there's only one soul, I think this is why yung iba parang nahihirapan kung nabigo sila sa pag-ibig with their soulmate. Diba? Kasi if you can't work it out with your soulmate, who can you work it out with? So parang, kung masyadong literal lang ating iniisip, parang I can see why some people, diba? Parang nahihirapan din sila after. But the idea is, it is possible. Ang important, posibleng magkaroon tayo ng deep connection, no, with another being.